Welcome to K-Catalog. Level 2, Unit 18 ng textbook, page 194. Sabi sa taas, 문화 센터에는 어떤 수업이 있어요? Ano daw po yung class na meron sa Culture Center? So, para po siyang advertisement. And if manotice nyo, may iba't ibang shape, no? May asterisk, may triangle, may circle. So, ito pong mga yan is parang pangalan po siya tapos hindi lang siya kinomplete, no? Ginawa na lang shape. So, dito for example, anong year? So, kung 2024 ngayon, so 2024. And then, kung ano yung pangalan nung center, so 문화 센터. Tapos, ito pangalan ulit yan. And then, sabi, 학기 회원 모집. Pag sinabing 학기, semester, 회원, membership. 모집, recruitment. So, semester membership recruitment. Naghahanap sila ng mga gustong mag-apply or register dito sa mga ino-offer nila na class. So, dito sa baba, yung mga maliliit at malabo dyan, sabi, 접수 기간. Ibig sabihin po niyan, application or registration period. So, kung from what date to what date ka pwede mag-apply or register. Next, sugang gigan. Duration period ng bawat klase. So, kung gaano katagal yung tatakbuhin ng isang course. And then, 신청 방법, paraan ng pag-apply or register, sabi, internet. 문화 센터 homepage에서 신청. So, dun daw sa kanilang homepage ka mag-apply or register. So, tingnan natin yung mga class na offer nila. We have yoga, and then well-being dance. So, yung well-being dance, pwedeng tango or zumba kung ano man yung offer nila na sayaw. 천연 비누 만들기. So, paggawa daw po ng soap and anong klase? 천연. Pag sabing 천연, natural, walang halong chemical. And then we have 도자기 만들기. Paggawa naman ng mga pots or pottery. 어학 자격증. Pag sinabing 자격증, certification. 어학 language. So, topic, again, yung test of proficiency in Korean. JLPT, Japanese Language Proficiency Test, tapos yung HSK, hindi ko sure yung pronunciation pero ito naman po ay para sa Chinese Language Proficiency naman yan. And then we have yung Miyong Jagyokjung, again, certification ng Miyong, parang ano siya, no, beautification or cosmetology. So, pwedeng nail art yung klase or pwede din namang sa pagiging hairdresser, no, yung paggupit or pag-aayos ng buhok. So, dito tayo, 노래 교실. Pag mahilig ka sa pagkanta, ayan yung applyan mo na course. And then, 음악 교실, pagtugtog ng iba't ibang musical instrument. 요리 교실, so kung mahilig ka magluto, ito yung applyan mo. 사배, 문화센터에는 어떤 수업이 있어요? Ano yung sagot? 요가 수업이 있어요. So, sinabi lang kung ano yung mga class na available. Ang sabi dito, 여러분은 문화센터에서 어떤 수업을 듣고 싶어요? 이야기해보세요. So, ano daw yung gusto mong pasukan na class sa 문화센터? Sabi niya, 저는 천연 비누 만들기 수업을 듣고 싶어요. So, gusto na daw niya na yung pasukan na klase is yung paggawa ng natural soap. So, kung halimbawa gusto mong pasukan is Korean language, so gayahin mo lang yan. Papalitan mo lang yung 천연 비누 만들기 ng 한국어 수업. Ayan, so ito na, no? 저는 한국어 수업을. So, as is na po yung ano, 수업을. Ayan, ito po siya, no? Tuloy-tuloy mo na lang siya. 듣고 싶어요. Okay, so kung halimbawa gusto mo ng yoga, yan, palitan mo lang ulit. 저는 요가 수업을 듣고 싶어요. First grammar for level 2 unit 18, we have 동사 plus 는 게 어때요? Again, kay verb po siya idudugtong and sabi, 권유하거나 주원을 할 때 사용해요. Pag sinabi pong 권유하다, ibig sabihin po niyan is to recommend. Meron kang recommendation or 주원, to advise. So when you're giving a recommendation or advice to someone, especially yung kausap mo, then you can use this grammar, 는 게 어때요? So sa English, pwede nating associate yung words na how about plus yung verb or action na gusto mong isuggest, no?
And then, take note, no, naka-question mark. So, nagsasuggest or nag-a-advise ka in a way na nagtatanong ka. Okay? Hindi yung parang, hindi, ganito yung gawin mo. Okay? So, tinatanong mo yung kasama mo about sa opinion niya. Isasuggest mo, tapos siya pa rin yung may final say, kumbaga. So, sa Tagalog naman, paano kung or paano kaya kung, pwede din po yun, no? Tapos yung gagawin na action. So, pwede din yung ano kaya kung, 'di ba? Sa Tagalog pwede 'yan eh. Paano kaya kung ganito gawin mo or ano kaya kung ganitong gawin mo? So tingnan natin yung ating mga example. So again, no, advice or recommendation pero patanong. Sabi niya, "저도 노래를 잘 부르고 싶어요." Ako din gusto ko rin gumaling sa pagkanta. Anong sabi ng kausap? "그럼 문화센터에서 노래 교실을 신청하는 게 어때요?" So nagtanong siya, no, and at the same time nagbigay ng recommendation. Kung ganon, ano kaya kung mag-apply ka ng singing class sa culture center? Yun yung sabi niya. Okay? So, how about applying to a singing class at the culture center? So, dito tayo sa ibang example. 윗집 아이들이 너무 튀어서 잠을 잘 수가 없어요. Anong sabi? Yung mga bata dun sa taas, sobrang magtakbuhan, kaya hindi ako makatulog. Okay? So, anong sabi ng kausap? 윗집에 한번 이야기하는 게 어때요? Sabi niya, ano kaya kung kausapin mo yung nakatira dun sa taas? Okay, how about talking to the person living upstairs? And then, another one. 요즘 기운이 없으니까 건강식품을 먹는 게 어때요? Yan, so nagsasuggest pa rin siya, no? Pero patanong. Sabi niya, nowadays wala kang energy, 기운이 없다. Okay, so parang ano ka, no? Lugmo or wala kang lakas. Ano kaya kung kumain ka ng healthy foods? Okay? Next. 한국어 수업을 듣고 한국어 능력 시험을 보는 게 어때요? Yan, nagsasuggest ulit. And at the same time, patanong yung kanyang suggestion. Sabi niya, paano kaya kung makinig ka ng Korean language class or pumasok ka sa Korean language class, tapos mag-take ka ng Korean language proficiency exam. So, yan po yung 한국어 능력 시험. So, yun, no? Paano kaya kung, tapos yung action or isasuggest mo na gagawin. So, again, 능게 어때요? Kung may batchim yan or wala, it doesn't matter. Simply add, 능게 어때요? Again, kanino mo siya idudugtong? Kay verb, 동사. So, dito, 먹다, 배우다, 공부하다, lahat yan, puro 능게 어때요 yung dadagdag. 만들다. So, 만들다, again, ito po ay irregular verb. So, real, ano nangyari? Nawala yung real. Na-drop yung real. Naging 만드, tapos add ulit si 는게 어때요. Kaya yung 만들다, naging 만드는 게 어때요. Okay? So, apply natin si 는게 어때요. Now, let's apply si 동사 plus 는게 어때요 na grammar. Sabi sa instruction natin, 이 사람들은 고민이 있어요. So, meron daw pong iniisip. Okay? Or inaalala tong mga characters natin. 좋은 방법을 이야기해보세요. So, try daw nating discuss kung ano yung magandang gawin na paraan. So, dito, sa example po muna, if manotice nyo, dito sa right side, meron tayong tatlong box. So, yung una, nasa blue, 한국 요리를 배우고 싶다. So, ano nangyari sa kanya? Ito po, yung nasa blue natin na sinasabi niyang statement, 한국 요리를 배우고 싶어요. So, naging present tense lang po si 싶다. Naging 싶어요. And then, yung suggestion, yung sinagot sa kanya, dalawa. So, sabi, 요리 교실에 가다. Naging, 그러면 요리 교실에 가는 게 어때요? So, nag-start with 그러면. If that's the case, or if yun yung gusto mong mangyari, yan, 요리 교실에 가다, naging 가는 게. So, dinagdagan lang nung grammar na 는 게, no? 가는 게 어때요? Tapos, ganun din po si 친구에게 배우다. Naging 친구에게 배우는 게 어때요? Okay? So, hindi ko nasusulat lahat, no? And then, yung take note, no, naka-question mark, dalawa yung suggestion, and yung second suggestion, nag-start with animyon. So, ito pong animyon na ito is another term to say or, o di kaya sa Tagalog, no? Kasi di ba yung usual na alam natin na or is yung ina or na, or yung gonna. So, dito, yung ina, na, or gonna kasi,
nasa loob siya ng isang statement. Kumbaga, dalawang statement pinag-isa, yun yung gamit na or. So, dito, magkahiwalay sila, dalawa silang statement na magkahiwalay, 6 yun. So, again, or din po yan. Okay? So, try natin, no? Gawin natin yung number 1. Hindi ko na po isusulat lahat ng salita, sundan na lang po natin. So, number 1, 여행을 어디로 갈지 모르겠다. So, hindi daw niya alam kung saan siya pupunta or papasyal. Okay? So, magiging present tense lang po yung 모르겠다, magiging 모르겠어요. So, yung number 1, 여행을 어디로 갈지 모르겠어요. And then, paano yung suggestion? Dalawa po yan. 제주도에 가다, 고향에 다녀오다. So, start tayo with 그러면. 그러면. Tapos, 제주도에, yung gada magiging 가는 게 어때요? Yan. So, na-apply na natin yung grammar, no? Tapos, or, o di kaya, so, 아니면, tapos yung kasunod, 고향에 다녀오다. 고향에, so si 다녀오다 magiging 다녀오는 게 어때요? Yan. So, ano yung sinuggest natin? Kung ganon, kung hindi mo alam kung saan ka papasyal or pupunta, ano kaya kung yan, magpunta ka ng Jeju Island? Or, hindi kaya, magpunta ka sa iyong hometown. Okay? Umuwi ka saglit sa iyong lugar. So, try natin number 2. 친구를 많이 사귀고 싶다. So, gusto daw niyang makipagkaibigan, no? Magkaroon ng maraming kaibigan. So, magiging present form lang ulit si 싶다. So, 친구를 많이 사귀고 싶어요. Tapos yung suggestion, again, 그러면 모임이가 보다 magiging 모임에 가, tas yung 보다 magiging 보는 게 어때요? Kung ganon, paano kung magpunta ka sa mga gatherings? Ayan, 모임, no? Gatherings or pagkikita-kita, meetings. Yun yung first suggestion. Second suggestion, or 아니면 yan, SNS를 하다. So, daw siya, no? Gumamit siya ng mga social networking sites. Yan, Facebook, Instagram, YouTube, kung saan ka pwedeng makakilala, TikTok, 'di ba? So, 아니면 SNS를, so, 하다 magiging 하는 게 어때요? Yan. Okay, so number 3. 요즘 몸이 자주 아프다. So, madalas sumakit yung kanyang katawan. So, any part ng katawan niya dyan, sumasakit na ulo or yung kanyang tiyan. So, madalas siyang magkasakit daw these days. 요즘 몸이 자주 아파요. Suggestion, 그러면 운동을 하는 게 어때요? 아니면 몸에 좋은 음식을 먹는 게 어때요? Yan. So, sa number 3, ano yung sinuggest natin? Kung ganon, yan. Paano kaya kung ikaw ay mag-workout? So, baka kulang ka lang sa exercise, kaya sumasakit yung mga katawan, no? Or, di kaya, kumain ka ng good food, 좋은 음식. So, ibig sabihin yung healthy food, no? Baka kasi puro junk food or instant yung kinakain ni Angela, kaya sumasakit yung kanyang katawan. Ayan. So, yan po yung, dito pala, no? Dapat naka-question mark. Yung ating 는 게 어때요? Again, kay verb mo po siya dinudugtong kasi ikaw ay nagsasuggest or nagre-recommend ng isang bagay na pwedeng gawin ng kausap mo na patanong. Okay? So, dito tayo sa number 2. 이 사람들에게 좋은 방법을 이야기해보세요. So, again, suggest na naman tayo, pero in question form. 고향에 그리워요. So, again, ano po ibig sabihin ng 그립다? Namimiss. Okay? You're longing. Gusto mo nang umuwi. Ayan. So, ano sasuggest natin? So, 고향에, ayan. So, asa na yung, nasa number 2.
not number 2, number 1, ito i-suggest natin to ulit. 고향에 다녀오다. Yan. 고향에 다녀오는 게 어때요? 아니면, or, tawagan niya muna yung kanyang mga magulang kung namimiss niya na yung kanyang lugar. 부모님께 전화하는 게 어때요? Yan. So, hindi ko nasusulat, no? Banggitin ko na lang po. Number 2, itong purple. 오늘 날씨가 아주 좋아요. Sobrang ganda daw ng panahon ngayong araw. So, ano suggest natin? 산책하는 게 어때요? Ano kaya kung maglakad-lakad? Diba? Tapos, ano pa? mag-picnic. Ayan. 아니면, 소풍 가는 게 어때요? Okay, so dito naman sa pangatlo. 좋은 회사를 찾고 싶어요. So, gusto na daw niyang makahanap ng magandang company. Okay, so paano kaya magandang suggestion dyan? Saan ba may mga magagandang company? Punta ka sa Gangnam, ang lalaki ng mga company doon. No? Gangnam에 회사를 찾는 게 어때요? Ayan, so parang, ano kaya kung doon ka sa Gangnam, maghanap ng mapapasukan? Yan. Or another magandang suggestion is you improve yourself, no? Mag-aral ka muna ulit ng Korean. The more na maalam ka sa Korean, mas marami opportunity. 아니면 일단, so 일단 parang una, yan first. 한국어 배우는 게 어때요? Diba? So baga, marunong ka na pero improve mo pa. So yun yung mga pwedeng suggestion. Again, no, yung goal natin is magamit yung 는 게 어때요 na grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.